Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Nako po, breaking news. Pinaiimbestigahan na Tulfo Manila Bay Duterte na shock. Nako. Yan mga kababayan, no? Si Erwin Tulfo, pinaiimbestigahan na po yung Manila Bay. Ha? Ayan. Alam naman po natin itong si Tulfo ay talagang itong si Erwin Tulfo, no? Maging po si Rafi Tulfo mukhang nagiging ano na rin sa administrasyon, no? Dahil nga po doon sa nangyari, no, na investigasyon sa PCSO. Alin bang mas mahalaga mga kababayan, imbestigahan, no? Priority siguro talaga nila yung Manila Bay kaysa po doon sa PCSO, no? Talagang ay nako, kayo na lang pong bahala mga karibin natin. Ito, pakinggan po natin at ating panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Itong si Erwin Tulfo. Nananawagan si Erwin na pabilisin ang investigasyon dito sa Manila Bay. Kung matatandaan natin at kung mapapansin natin, itong si Erwin Tulfo, buntot ng buntot ito kay Martin Romualdez ngayon. Bakit? Ito lang yung tanong ko sa iyo, Erwin Tulfo. Nagpasipsip ka ba? Nagpasipsip ka ba kay PBBM? Nagpasipsip ka ba kay Martin Romualdez? Dahil may plano kang tumakbong senador? Natatanong lang po kami. Kasi kung yung... So maaari mga kababayan, kasi isa po siya sa sa senador na tatakbo sa Bagong Pilipinas slate, di ba? Kaya talaga gagawin ng lahat para ewan ko lang kung may epekto ba, no? Sa taong bayan yung kanilang ginagawa. Alam naman po natin na marami pong nagagalit sa kay Romualdez, no? Sa mga Marcos, kay PBBM dahil nga po sa nangyayari sa ating bansa. Pero ang napakalaking tanong, mga kababayan, siguro ko ang basihan ngayon, no, ng mga tumatakbong senador dyan sa Bagong Pilipinas, hindi na po yung popularity, no, yung trust rating, no, yung approval ratings ng taong bayan, kundi ano ba ang matatawag na money approval na ba? Pera na lang ba? Kasi alam naman natin ngayon na napaka po talaga ng ratings, no? Di ba dati nung mga nakarang eleksyon talagang pag-aaralan mo pa kung kanino kakakampi. Kasi nasa ratings nila kinukuha or kinukumpara. Kasi pag buong-buo ang tiwala ng taong bayan sa'yo, talagang sure ball na yan. Panalo na yan sa eleksyon, di ba? Kasi tiwala ang taong bayan sa'yo eh. Pero ngayon ang nangyayari mga kababayan, wala naman pinagkakatiwalaan ngayon sa mga tumatakbong senatorial candidate, no, ng Bagong Pilipinas. Sige nga. Bigyan nyo nga ako ng isa na talagang approve na pinagkakatiwalaan ng taong bayan dyan sa Bagong Pilipinas senatorial slate. Diba? Wala naman eh. Sa palagay nyo po ba? Soto, Ping Lacson, Jaime Marcos, sino pa? Bong Revilla, Lapid, Lito Lapid, Senator Lito Lapid, yan. Villar, yung anak ni Villar, sino pa? Cayetano, paulit-ulit na lang po yan eh. Tama nga po yung sinasabi ng ating mga kababayan na they are just recycled politician. Diba? Recycled senators na ito. Kung may mga bago man dito, ito po yung mga sip-sip siguro do. Or talagang pera-pera lang talaga mga kababayan. Sa palagay niyo po? Galawan mo, pabilisin mo yung Manila Bay investigation na yan at kinukonek mo pa sa mga Chinese national na nagtatrabaho dyan, nagtatanong ang taong bayan.
Kasi ang taong bayan na natutuwa dito sa Manila Bay ni Duterte, magagalit sa inyo niyan. Kasi para sa amin Baka ang gusto nitong mga ito, mga ka-review natin, ibalik yung dating Manila Bay. Di ba? O ibalik natin yung dating Manila Bay, mga kababayan. Gusto nyo ba yon? Ha? Kasi parang ganun yung gusto nyo sabihin eh. Ha? Ibalik yung dating Manila Bay. Yung talagang dugyot na Manila Bay. Mga ano talaga mga ito, walang nakikitang wala sila wala po silang nakikita na mabuting ginawa ni dating Pangulong Duterte. Diba? Yung epekto ng mga ginawa. Alam nyo mga kabayan, yung mga hindi lang natutuwa sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte, no? Yung mga politiko. Pero tanungin niyo po yung taong bayan kung natutuwa ba sila o hindi. Diba? Kung gusto ba nila o hindi. papasalamat nga tayo dito sa mga Chinese nationals na tinulungan tayo dito sa Manila Bay. Okay? Kung meron mang kasalanan itong mga Chinese nationals na nagtatrabaho dito sa Manila Bay, kung anong mga violations sila, okay yan. Paimbestigahan yan. Walang problema dyan. Pero I hope na hindi nyo i-connect dito kay Duterte. Kasi at the end of the day, si Duterte na naman ang masisiraan dito. Di ba? Sana naman, kung imbestigahan nyo itong mga Chinese national na ito, sana with fair. Okay ang mga investigation na yan para transparent, pero sana naman itong mga investigation na ito, fair tayo. Kasi nafe-feel na ng mga Filipino-Chinese community dito sa Pilipinas natin, parang discriminate na sila. Hahantong na sa mga parang racism na ayaw natin yan. So yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Well, isingit ko lang po kasi may nabasa po akong balita kagabi about sa SONA ng Atdes, ba malapit na po yung SONA. May nabasa po akong balita kagabi na ang gagastusin, yan itong gobyerno talaga ngayon, puro palabas ang pera, gastos. Ang gagastusin po sa pagkain ng mga dadalo dyan sa SONA ng ating mahal na Pangulo ay worth 20 million. Nako, palakpakan po. At ang dadalo po ay 2,000 katao. At ang lumalabas po mga kababayan ay 10,000 per head. Nako po. 10,000 per head yung pagkain nila. Sinasabi nga ng iba, baka tag-iisang lechon na po ang mga ito. Sana naman na hindi kayo bilaukan dyan, grabe kayo. Wala kayong, parang hindi kayo nakikiisa sa masa. Diba? Biruin nyo mga karibin natin na hindi pa naghihirap ang ating bansa. Kasi 10,000 per head kung magsisimula yan hapon na, di half day lang may 10,000. Sabagay pagkain naman hindi naman cash, di ba? Pero syempre, di ba? Hindi mo pa rin maalis na duda. Baka snack lang yan Baka isang Pudgy bar at isang mineral water lang yan. 10,000 20 million, half day. Grabe naman, grabe. Grabe ang kitaan, Yan, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Tama po ba na gumastos ang administrasyong ito ng 20 million sa pagkain lang? Di ba dati sa panahon ni PRRD, kakanin nga lang yung ibinigay na snack Sabi ko nga sinare ko nga yung post, sabi ko baka 1 week yung SONA ni PBBM. Dahil 10K kasyang-kasya na po yan sa isang linggong pagkain, di ba? Ng masang Pilipino. Kasi eto, hindi naman siguro itong mga Pilipino na dadalo. Baka hindi nila kayang kainin yung kinakain ng totoong Pilipino. May nag-comment nga, sabi
bakit hindi nila ipakain, no? Subukang ipakain yung binibenta nilang 29 pesos na bigas. Yung laon rice, yun ba? Yung may amoy na para masubukan naman po nila. Grabe talaga mga kababayan. So the reason is, the reason na ito ay pinaiimbestigahan ngayon, itong Manila Bay, kasi nga Chinese national ang medyo nagtatrabaho dito, ang tumutulong. Ang kay Tulfo naman, kasi banta raw, posible raw na banta ito ng seguridad ng ating bansa. Patay tayo dyan. Okay lang naman, pero do you... So yan mga kababayan, kung ganyan po, no? Kung ganyan po yung mindset, no, ni Congressman Erwin Tulfo na banta yung mga Chinese na nagtatrabaho dito sa ating bansa. Ito na lang ang tanong ko sa iyo, Congressman or Representative Erwin Tulfo. Huwag niyo po kaming pinagloloko. Eto nga po, mga malalaking kumpanya dito sa ating bansa, mga Chinese ang nagmamay-ari. Yan kaya ay hindi banta sa ating ekonomiya, sa ating security. 'Di ba? Madaling-madali lang yan para sa kanila kasi mga almost lahat po ng bilyonaryo dito sa ating bansa may mga Chinese, 'di ba? I-search nyo. Mga apelyido nyo, puro mga pang-Chinese. 'Di ba? Yung mga nagmamay-ari ng malalaking malls. Ano pa? Marami pang iba. Halos nga lahat ng negosyo dito sa Pilipinas, mga Chinese ang nagmamay-ari. Tapos sasabihin mo itong mga nagtatrabaho dyan sa Manila Bay, banta sa ating security. Aba, mas malaking banta itong kung gusto mo silang palayasin, unahin mo itong mga negosyanteng ito. Baka nga nagbibigay pa ito sa inyo ng ito opinion ko lang mga kababayan, kasi 'di ba pag eleksyon, yung mga negosyante nagbibigay po yan ng sponsorship, 'di ba? Nag-i-sponsor po yan 'di ba? Nagbibigay ng pangkumpanya, pangampanya. Para pagdating ng araw, pag nanalo kayo, malaya na naman sila. Congressman Erwin Tulfo, mukhang nagkakamali po yata kayo ng priority kung yan po ang gusto nyong iparating sa aming taong bayan, ha? Di ba? Logically, mga kababayan, mas effective, di ba? Kung tatanggalin mo, palalayasin mo yung mga malalaking negosyante ng mga inchik dito sa Pilipinas. Kung kaya mo. Congressman Erwin Tulfo. Gusto nyo lang yata ang magpapogi, parehas kayo ni Abalos, si Abalos puro papreskon na ngayon, papreskon ginagamit nila yung media ngayon kasi sila ang nasa posisyon, para magpakilala, magpabango, magpapogi sa taong bayan, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan, kung yan pala ang gusto ni ni Congressman Erwin Tulfo, na security daw kaya dapat paalisin itong mga Chinese? Unahin nyo na po yung mga negosyante. Baka yan pa yung nagsusupply sa kanila ng mga kung ano-ano. Yan ay opinion lang natin mga kababayan, no? Kasi diba ang mga Chinese mayroon po silang ugali na nagtutulungan, di ba? Uso yan sa kanila yung kailangan magtulungan sila. Well, anyway mga karibin natin, ano man pong yung reaction, komento or kritisismo sa video ito, kayo po ba ay pabor na pabor pa sa mga Tulfo na tumakbo sa national or sa matataas na posisyon ng ating bansa? Gusto nyo pa ba ng isa pang Tulfo na mamuno sa ating bansa bilang isang senador? Ito pong si Erwin Tulfo mga kababayan ay tatakbo sa bagoong Pilipinas slate under ng administrasyong ito.
Well, kung approve po sa inyo ay wala tayong magagawa kasi kayo naman po ang may desisyon ng inyong buhay. No, pero sana pag-isipan natin, di ba? Well, anyway, maraming salamat po mga kababayan.